And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH mga kababayan. At ito na nga ang pinakamainit na balita. Nako mga kababayan, Hikvision technology ng bansang China mga kapatid na kasalukuyang nag-ooperate po sa bansang Canada mga kababayan ay pinapaban na po mga kapatid ng gobyerno ng Canada. Matapos nilang madiskubre mga kababayan na ito palang Hikvision technology mga kapatid ng China na nag-ooperate nga ngayon dyan sa Canada mga kababayan, ay pwede pala itong gamitin bilang asset mga kapatid ng China sa kanilang ginagawang pang-iispiya. Kaya ngayon mga kababayan, nagkaroon po ng kautusan ang gobyerno ng Canada mga kapatid na tuluyan na po itong iban. Pagkatapos mga kababayan, lahat ng naibenta nilang mga device mga kapatid sa mga taga-Canada mga kababayan ay pinapa-pull out na rin. Dahil nga mga kapatid, napakadelikado po nito para sa seguridad mga kababayan ng kanilang bansa. Pero bago tayo magpatuloy mga kababayan, One Talk PH ka pala nagbabalik po para sa panibagong update at huwag niyo po sanang kalimutang i-like ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So eto guys, panoorin muna natin ang balitang ito at bigyan po natin ng ating opinion at reaction. Inanunsyo ni Canadian Industry Minister Melanie Joly ang desisyon sa social media at sinabing nagresulta ang security review sa konklusyong nakakasama sa national security ang presensya ng Hikvision sa Canada. So ito mga kapatid, ang sabi dito ni Melanie Joly mga kababayan, following a national security review under the Investment Canada Act, the Government of Canada has ordered Hikvision Canada Incorporated to cease all operations. Nagbigay daw ng cease order mga kapatid para sa buong operasyon ng Hikvision technology itong bansang Canada, and close Canadian businesses at closure order mga kababayan. Kasi nga nakikitaan kasi nila mga kapatid ng hindi maganda itong Hikvision technology na kung saan mga kababayan meron daw itong banta sa kanilang seguridad. Sabi pa dito mga kapatid, the government has determined that Hikvision Canada's Incorporated continue operation in Canada would be injurious to Canada's national security. So sabi dito mga kababayan, kung magpapatuloy or ang pagpapatuloy mga kapatid na pag-operate nitong Hikvision technology sa kanilang bansa ay may seryoso daw itong banta mga kababayan sa kanilang national security. Sabi pa dito mga kapatid, this determination is the result of a multi-step review that assess information and evidence provided by Canada's security and intelligence community. So hindi pala chismis mga kapatid ang pinanggalingan nitong desisyon ng Canada. Kasi nga mga kababayan, merong intelligence report na lumabas mga kapatid na ito palang Hikvision technology ng bansang China mga kababayan ay may posibleng banta mga kapatid sa kanilang seguridad. Kung kaya't nagbigay ng utos itong gobyerno ng Canada mga kababayan na pinapatigil na at pinapasara na mga kapatid itong operation ng Hikvision technology dyan sa bansang Canada. And ito naman mga kababayan, meron po tayong ginawang research mga kapatid patungkol nga dito sa issue na ito. And ito guys, napakahalaga po nito mga kapatid dahil dito ko po nalaman mga kababayan na may ganitong issue na rin pala tayong nangyari noon dito sa loob ng ating bansa. Pero hindi po Hikvision technology mga kapatid yung sangkot doon na kumpanya ng bansang China, kundi mga kababayan yung Lenovo Company. So ito ang sabi dito mga kapatid. Noong Nobyembre 2022, ipinagbawal ng gobyerno ng Canada ang paggamit ng mga kagamitan mula sa Hikvision at Dahua Technology. So dalawang kumpanya pala ito mga kababayan, pero Hikvision lang po yung na-mention dito. Dalawang Chinese technology companies na kilala sa paggawa ng surveillance equipment tulad ng CCTV, facial recognition system at iba pa. Ito ay bahagi ng mas malawak na hakbang ng Canada upang protektahan ang kanilang pambansang seguridad laban sa potensyal na pang-iispiya.
Yon ang sabi dito mga kapatid. At ito naman mga kababayan, ang pinaka main reason ng Canada mga kapatid kung bakit nagbigay sila nagbigay sila ng full closure order, no, at termination ng kontrata ng Hikvision Technology mga kapatid diyan sa bansang Canada. Ang pinakaunang dahilan nila mga kababayan is ganito: panganib sa pambansang seguridad. So yun na nga ang na-mention dito kanina sa balita mga kapatid, na nakitaan nga nila ito ng mga potential mga kapatid na ito po ay magkukos ng banta sa kanilang national security. Pero pinapaliwanag dito mga kapatid kung bakit. Ayon sa mga Canadian Intelligence Report, ang mga kagamitan ng Hikvision ay maaaring gamitin para sa espionage o pang-iispiya. Ito daw binibentang mga produkto mga kapatid, mga device ng Hikvision technology mga kapatid ay pwede nga daw gamitin ng China sa pang-iispiya. Dahil ang Hikvision ay may malapit na ugnayan sa Chinese government. Nako, yun pala mga kababayan ang pinakadahilan nila. Dahil daw mga kapatid, itong Hikvision technology ay may malapit na ugnayan mga kababayan sa Chinese government, Pinangangambahan na maaaring gamitin ito ng Beijing, para mangalap ng sensitibong impormasyon at impormasyon sa pamamagitan ng kanilang surveillance system. Nako mga kababayan, yun pala ang dahilan mga kapatid kung bakit nagbigay agad ng cease order mga kababayan itong gobyerno ng Canada dito sa Hikvision technology ng bansang China. Pangalawa mga kapatid, sabi pa dito, panganib daw sa privacy. Sabi dito mga kababayan, may mga ulat na ang mga device ng Hikvision ay may kahinaan sa seguridad. Ibig sabihin mga kababayan, vulnerable po ito sa mga hacker na maaaring ma-access ng third parties at kabilang ang mga foreign actors. Parang di na tayo marunong magbasa. Kabilang daw ang mga ibang foreign actors mga kapatid. Ang sinasabi dito mga kababayan, na itong mga produkto pala na binibenta mga kapatid ng Hikvision technology ay hindi ganun kahigpit yung seguridad mga kababayan, na kung saan kung may matalino or magaling na hacker mga kapatid ang mag-attempt na i-hack ang system nito, ay may posibilidad mga kababayan na mapapasok nga niya itong itong device na binibenta ng Hikvision technology. So kung gagamitin ng China mga kababayan yung kanilang magagaling na hacker mga kapatid, at susubukan nilang pasukin itong mga device na binenta ng Hikvision technology dito sa gobyerno ng Canada, ay pwede talaga nilang mapasok mga kababayan at pwede po silang makakuha ng mga mahahalagang impormasyon. Gamit-gamit lamang mga kababayan, gamit-gamit lamang ng China itong mga device na binibenta ng Hikvision technology dyan sa bansang Canada. Yun po ang isa sa mga dahilan mga kapatid, kung bakit pinaban ito ng Canada mga kababayan sa kanilang bansa. Dahil delikado pala talaga mga kapatid. Hindi mo po pwedeng pagkatiwalaan itong mga produkto ng Hikvision technology. Sabi pa dito mga kababayan, may posibilidad ng remote access sa video footage, audio recording at facial recognition data nang hindi nalalaman ng gumagamit. Ibig sabihin mga kababayan, pwede pong ma-access ito ng isang tao mga kabatid kahit nandun siya sa malayo. Once na ma-hack niya mga kabatid ang system ng ng device na binibenta nitong Hikvision mga kababayan, pwede na po niyang ma-access mga kabatid lahat ng mga audio recordings, lahat ng mga footages, pati yung mga facial recognition mga kababayan. Kung magaling na hacker mga kabatid, ang susubok dito sa device na to mga kababayan, abay makukuha niya talaga ng buo mga kabatid. Lahat ng mga detalye na record ng mga device na binibenta po ng Hikvision technology. Kaya delikado talaga mga kababayan. Kaya hindi na ako nagtaka mga kabatid kung bakit ura-urada itong ginawang pagpapaban mga kababayan ng Canada dito sa mga produkto ng Hikvision technology ng bansang China.
Kasi ganun pala siya ka-vulnerable mga kababayan. Ano? Biruin mo, may posibilidad ng remote access sa video footage, audio recordings at facial recognition data na hindi nalalaman ng gumagamit. Oh, pwede siyang pasukin mga kapatid ng isang magaling na hacker. Kaya mga kababayan, naalarma dito ang gobyerno ng China, ng Canada mga kapatid. Delikado to. No, lalo na't gawan China ito, no, Chinese company ito, no. Hindi pwedeng magtagal pa itong kumpanya na ito dito sa bansa natin dahil itong Hikvision technology nga ay may kaugnayan ito sa gobyerno ng China at pwede nilang pwede nilang pasukin itong mga system nito, no, at kunin yung mga mahahalagang impormasyon na na-record, no, ng mga device na binibenta nila sa atin. Kaya dapat dito, no, bigyan to ng cease order at ipasara na lahat ng negosyo nila at iba na dito sa bansa natin. Kaya yun ang naging desisyon mga kababayan ng Canada na magkaroon ng total ban mga kapatid dito sa Hikvision technology, no, ng China na nag-ooperate dyan mga kababayan sa bansa ng Canada. Ito ba mga kapatid, paglabag sa karapatang pantao. Meron ding mga ganitong issue pala ito mga kababayan. Kaya pala pinapaban ito. Sabi dito mga kapatid, ang Hikvision ay naiugnay rin sa surveillance system na ginamit ng China sa Xinjiang, kung saan maraming ulat ng human rights violation. Nako mga kababayan, meron din pala itong background mga kapatid, doon pa lang sa bansang China. Kaya pala mga kababayan, ganun-ganun na lang kung ipaban ito ng bansang Canada. Sabi pa dito mga kababayan, nauna nang binan ang Hikvision ng United States. So noon pa pala ito binan sa bansang Amerika mga kapatid. Sumunod rin ang UK at ilang European countries. Marami na pala talagang bansa mga kababayan ang nagban nito. Kung kaya't ang Canada mga kapatid, pinaban na rin nila ng tuluyan itong Hikvision technology doon sa kanilang bansa. Kasi nga mga kababayan, sobrang delikado pala talaga nitong Hikvision technology na ito. And hopefully mga kababayan, maging sa Pilipinas din mga kapatid, dapat siguro ipaban na rin natin ito dahil meron din ako nakikita nito mga kababayan sa merkado natin, na kung saan nagbibenta po ng nagbibenta po ng mga produkto nitong Hikvision technology mga kapatid. And tulad nga noon mga kababayan, sa nangyari dito sa Pilipinas, yung Lenovo mga kapatid, minsan na ring napaghinalaan niya ng ating gobyerno noon. I think way back 2022 yata yun mga kababayan, na kung saan nagkaroon po ng intelligence report mga kapatid na itong Lenovo, itong mga produkto ng Lenovo company mga kapatid na nandito ngayon sa Pilipinas ay pwede rin palang magamit ng China sa kanilang ginagawang pang-iispiya dito sa loob ng ating bansa. And I don't know lang mga kababayan kung bakit patuloy pa rin ang operation ngayon ng Lenovo dito sa Pilipinas. Ibig sabihin mga kapatid, hindi po yata naban ng bansa natin mga kababayan itong itong Lenovo company. Pero ganun pa man mga kababayan, dapat maging mapagmatsyag din ang ating bansa mga kapatid sa mga ganitong aktibidad ng bansang China. Delikado talaga to mga kababayan at isa lang patunay lang to mga kapatid na hindi po talaga natin pwedeng pagkatiwalaan itong bansang China. Anyway guys, hanggang dito lang itong video na to. Kung nagustuhan nyo po ang ating content ngayon, huwag kalimutang mag-subscribe at pakilike ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang. Adios.